Hi guys, welcome to my YouTube channel. For this video, okay, review tayo uli para sa mga magte-take ng Registered Electrical Engineer board exam. So meron tayo dito board exam, past board exam problem. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and pakilike na rin po itong video for more REE reviews video in the future. Okay, so basahin natin. A 25 kVA 3-phase Y connected 400 volts synchronous generator has an impedance of 0.5 plus 1.6 j ohms per phase. So calculate full load voltage regulation at unity power factor. Okay. So guys, for this problem, kailangan saulado nyo yung mga formula on how to get the base unit, yung mga per unit values, parameters, kasi ginagamit ito hindi lang sa generator, ginagamit din ito sa voltage regulation ng transformer at sa pausis, ganito rin po yung ginagamit. Okay? Susunod natin yung mga involved formulas, no? So, formula ni base impedance is equal to line voltage base or base line voltage squared divided by apparent power base value. Okay? Base value na apparent power. So, base value natin binigay na sa problem. So, si 25 kVA. Okay? And then, Y connected 400 volts. So, ito yung line voltage. Okay? Sulat natin yung mga involved formula. Ang formula kasi sa voltage regulation ay square root of cosine theta plus per unit value ng resistance squared plus sin theta plus per unit value ng reactance squared minus 1. And then so para makuha natin yung per unit value ni resistance and per unit value ni reactance, kailangan natin yung per unit value ni impedance. So kailangan natin ito. Okay? So para makuha yan, makunin muna natin yung base impedance. Okay? From this formula, makukuha na natin yan. 400 squared all over 25 times 10 to the 6. Dahil, kVA lang pala, no? So, 10 cube. Okay? 10 cube lang yan. Kala ko MVA. Okay. So, 25 times 400 squared times 25,000 is equal to 32 over 5. Okay? Ohms. So, para makuha naman yung per unit value ni impedance, so actual impedance divided by per unit value. Divided by
base value. So, si actual impedance ay binanggit na sa problem. So, 0.5 plus J 1.6 divided by 32/5. Okay? So, solve natin yan. 0.5 plus 1.6 J plus so meron tayong 0.07813 plus J 0.25 ohms. Okay? So, si RPU, ito na si RPU. Ito na si XPU. So, ano lang kailangan natin is cosine theta and then si sine theta. Diba? So, cos theta is equal to unity power factor daw. Is equal to power factor is equal to 1. Ngayon, kunin natin si theta, no? Cosine negative 1 lang ni 1 is equal to 0. Okay? So, si sine theta naman is equal to sine 0 is equal to sine 0 is equal to 0. Okay? Okay, so from this formula, substitute na natin. So, voltage regulation is equal to square root of, ano si cosine theta? We have 1 plus, ano si RPU? 0.07813 squared plus, no? Ano si sin theta? 0 plus, ano si XPU? 0.25 squared minus 1. Okay? So, input natin sa calculator. So, lalabas 0.1067. So, para maging percent siya, times mo na sa 100. Okay? So, we have 10.67%. Okay? Or, most likely, 10.7. So, pinakamalapit, option B. Okay? So, again, kailangan alam nyo yung mga formula ng per unit values, pagkuha ng base values at actual values din, kasi ginagamit yan sa mga voltage regulation, ginagamit din yan sa power system, sa fault calculation, ginagamit yan.
So, I suggest na memorize nyo ang mga formula. Pag na-memorize nyo, napakadali na po ng mga ganitong problem. So, I hope na meron kayong natutunan. Good luck sa mga magte-take ng board exam. God bless sa inyo and salamat.